ito nga yung mga kaganapan sa aming pagta-travel. Kahit nakalapag na kami sa eroplano, ito pa rin si Andrea, bit pa rin yung Jollibee na yan. Kailangan daw niyang ubusin kasi pagdating dyan sa immigration ng Australia, nako, hindi na pwedeng ilabas yan sa bansa dito sa Australia dahil bawal na yan. Kaya pinipilit niya talagang ubusin kasi sayang daw. Ay nako, dahil hindi na naman daw siya makatikim ng Jollibee. Kaya ito, bit niya pa rin talaga dahil hindi nila inubos sa eroplano. Sabi ko, dapat inubos na yan sa eroplano. At ngayon na nga, waiting na kami sa aming mga luggage. Kailangan abangan mo dyan kung alin yung luggage mo para damputin mo na lang. Ganyan talaga pag dumating ka, paikutin nila sa machine dyan para abangan mo yung mga luggage nyo. So, ikaw na lang yung kukuha. Kaya kailangan talaga pag nag-travel tayo, matandaan talaga natin yung luggage natin. Kasi baka mamaya iba yung nakuha natin or iba yung makuha ng iba. So, ito na nga, no, papunta na kami doon sa sasakyan ng nag-pick up sa amin. Kasi ang ginagawa nga ng husband ko ay nagbubuk siya ng pick up namin. So, suki na talaga niya yan dati dahil noon pa yan sa kanyang pagtatrabaho. Ito naman si Andrea, binubuli pa ako doon sa pagbibidyo niya. So, ito na yung aming sasakyan papunta doon sa aming bahay. Kasi yung airport dito sa Australia, medyo malayo nga dahil umaabot pa ng 1 oras, 45 minutes to 1 hour nga ang biyahe. Kasi medyo malayo talaga kasi nga doon kami sa kalabundukan, charot. Sa probinsya na rin kami, kumbaga province na kung tawagin sa atin. So, ayan na nga si Andrea, sumakay na kami. So, talagang binugaw-bugaw pa niya ang langaw kasi dito summer na this time. Kakaiba dito ang langaw kasi ina-attack yung mukha mo. Sa atin naman, sa Pinas, ina-attack yung mga pagkain. Dito, ikaw yung aatakin. Sa mukha mo talaga dumadapo. Minsan nga, pumapasok pa sa iyong bunganga. Ay, nako, kaloka talaga yung mga langaw dito sa Australia. Napaka-aggressive. At ayan na nga, nakarating na kami sa aming bahay. At ito na, papasok na kami dyan at binababa na nga ni mamang driver yung aming mga luggage, no? At ayan na ang aming likuran ng aming bahay at kitang-kita na nga yung nakaparking ang sasakyan ni Andrea dyan. So, medyo sikip-sikip nga kasi nga nakaparking yung sasakyan dyan. So, ito na nga mga kabisaya, no? Ay, Diyos ko. Pagdating namin dyan, nako, ayan na. So, nako, sinilip ko kaagad ang aking mga halaman at ayan na nga, namatay na nga yung iba. Grabe, hindi na nga talaga naalagaan ng mabuti ng aking mga kiddos kasi mga busy-busy din sila sa kanilang life. Iba talaga pag tayo ang mag-alaga. Pag nandyan ako, ibang-iba talaga kasi nakapokus ako sa aking mga halaman. Siyempre, yung mga anak ko, baka hindi din naman nila hilig yung magplantita. So, iba talaga yung alaga ko sa alaga nila. So, wala na akong magagawa dyan kasi nga, nandoon na yung focus namin sa Philippines. So, dahil nga 1 week lang kami dito, nako, pagbungad ko sa bahay, ang daming mga alikabok, ang daming mga ng mga pusa, mga balahibo. Kaya nga naman talaga, Diyos ko, parang sumakay lang ako ng eroplano, tapos nagsakay ng taxi at pagbaba sa bahay, nako, mamaya-maya, bit-bit ko na yung walis dyan at dire-diretso na yung aking paglilinis. Ayan na nga, hindi pa nga ako nakabihis. Nag-cleaning na kaagad ako kasi ganyan talaga ang personality ko. Hindi ko kaya talaga, as in. Hindi ako komportable pag hindi malinis yung bahay. Kailangan malinis yan dahil hindi ako mapalagay. At ito na nga ang babaeng hipokrita na yan. Binubuli pa talaga ako, pasilip-silip pa dyan sa kamera. At ukray pa ako dyan palagi. Kasi nga, ayan, diretso na nga ang linis ko. Ayan, nakayapak na ako kahit hindi pa ako nakabihis, hindi pa nakapag, sa aming mga luggage. Ay, nako, Diyos ko, ano ba itong aking parang pumunta lang naman ako dito sa Pinas para palinisin ako. Ano ba itong mga kidos na ito? Grabe na. Ang katwira naman ni Andrea dahil 3 weeks daw siya sa Pinas. Parang naman, napakatambak naman yung mga So, kung sa bagay, napakahuli kasi niyang babaeng yan. Halos wala nang time maglinis din sa bahay, no? Kasi nga, puro work nga ang life mo dito sa Australia para kumita ka ng pera. Ayan na nga, ang fridge naman din ang next kong
Putang ina ka. Ang friends naman din ang nilinis ko ngayon. Ayan na nga, may babae pang tumatawa dito. Ang hitad. So ito naman, pagkatapos ko, andyan na naman tayo sa labas. Hay nako, ayan, inanuhan ko na naman yan dahil mga tamad nga itong mga ano dito, no? Mga tao dito, no? Na naiwanan sa Australia. Wala nang ginawa kundi dumihan ng dumihan yung aming bahay. Kaya sabi ko sa kanila, alagaan nilang mabuti. Ano bang klaseng alaga ang ginawa dito? Bakit ganiri? Dapat pala, nagpasahod na lang ako sa kanila para maglinis dito dahil mahal talaga ang bayad dito, no? Kung magpalinis ka, 1 oras mahal pero ako libre. Ha? Charot. Ayan na ang ginawa ko talaga. Midlip lang ako saglit at linis na naman continue. At ayan na nga yung aming dinner. Nagpabili nga ako kay Andrea at ito na nga, kaya wala nang time magluto, no? Kaya ang ginawa namin, bumili na lang ng red roaster. Yan lang yung favorite ko dito. Yung kumbaga sa atin ay Andox. So, yan din masarap. So, ayan na, pagkatapos ng dinner, continue na naman sa paglilinis ng sopa. Inispray-sprayhan ko nga yan at kinuskus ko pa ng basahan kasi nga nagdikitan nga dyan yung mga balahibo ng pusa dahil yung pusa nga niya ay talagang mabalbon at 4 nga yan lahat ang pusa niya kaya nangaipo na nga talaga siguro dyan ang mga balahibo kaya grabe tambak-tambak talaga at itong nanghinaya nga kasi ako dito sa sopa na yan dahil ang mahal ng bili namin yan ni Apam, grabe nasa 100,000 mahigit yata yan at ito nga si Apam namili ng mga kailangan namin dito, Diyos ko nagulat siya dahil yung halaga na yan i-convert mo sa pera, yan lang ha, kaunting yan, nasa 6,000 mahigit. Dito wala kang makita talaga. Napakalakunti lang ang halaga pero grabe na pag i-convert mo sa Philippines. Napakamahal talaga. Kaya nakakagulat yung mga presyuhan dito sa Australia. Ang ginawa namin, wala na kaming ginawa kundi mag-convert. Pag nasa Pinas naman kami, kino-convert naman namin sa Australia. Ano ba namang life ito? At ayan nga, at yan din daw yung beef na yan ay nasa 3,000 mahigit 4 na piraso lang yan. Dahil napakasarap ng beef na yan. The best naman talaga ang beef dito sa Australia. Pagdating sa mga beef, no? Ay talagang grabe. Solid talaga. Kahit kami talagang itatry namin. Pero yung mga hindi talaga tuma-afford sa mga taong medyo sapat lang talaga yung pera. Kasi ikaw ba naman imagine, ulam pa lang umaabot na ng 3,000 mahigit. So ayan lang yung mga kaganapan, no, for today. Kaya thank you for watching mga kabisaya.